we must be crystal clear. We stand with Israel. Breaking news, gera ng Israel at Hamas nasa ikasyam na araw na, kaya humihingi na ng tulong ang Hamas. Base sa balitang kumakalat, libu-libong tangke ang dinala ni Prime Minister Netanyahu paikot ng Gaza dahil gustong masigurong walang Hamas ang makakatakas sa Israel pag pinaulanan ng kanyon ng Gaza. Ayon kay Netanyahu, ground invasion ng susunod na taktika ng kanilang special forces dahil susuyurin bahay-bahay tinataguan ng Hamas, kaya takbuhan palabas ng border. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. Samantala, nanawagan naman ng ulo ng Hamas sa ibang leader na kung maaaring tulungan silang talunin ng Israel habang may pagkakataon pa sila bago maubos ang Hamas, kaya tumihingi ng tulong ang kanilang leader. Nananawagan na ang Hamas na makisali na sa gera ang ilang mga bansang may galit sa Israel, habang ang Israel nagkakatensyon na sa Lebanon at Syria. Panawagan naman ang leader ng Hamas sa kanilang mga kapitbahay na bansa sumali na sa gera at sama-sama nilang talunin ang Israel. Sa ngayon, nagkakaroon na ng tensyon sa border ng Israel at Lebanon. Ayon sa ilang news report, tinira na rin ng missile ng Israel ang dalawang airport sa Syria. Kasabay niyan, muling nagpahayag ng suporta sa Israel ang Amerika at Canada. Sa bidyong inilabas naman ng War Cabinet ng Israel, makikitang naaktuhan nila kung saan nanggagaling ang missile ng Hamas sa Gaza. Kaya dali-dali silang tinargetan ng missile at boom! Kumpirmadong patay ang top official ng Hamas. At nag-aabang na lang to ng utos para pasukin po at isagawa po yung ikalawang yugto ng kanilang pag-ihigante. Nauna dyan na yung airstrike. Yung airstrike, inulbos po na. Ngayon, patag na, papasukin na nila yan. Kasi syempre may mga bunker doon, pare. Doon nagtatago yung mga Hamas. At sabi nga po ay tumatakbo ang oras. Wala namang sinabing magbibigay pa ng sapat na oras para maka-evacuate ang mga tao. Hanggat hindi po kumikilos yung ground troop na yan ng Israel na pwedeng kumilos pa para makalabas. Kaya lang may problema. Sabi nga naman ng Egypt po ang bigat ng problema ay baka mapunta sa kanila. Dahil nga sila lang ang pwedeng tumulong Humanitarian, tinitingnan nila ito na humanitarian crisis sa panig nila. Sa totoo lang. Yung mga humanitarian supply ay naka-standby lang doon, papasok. Isa lang ang papasukan yan yung supply at saka yung mag-evacuate. Doon po sa Rafah crossing. May nakatambak pang mga guho doon. Ano bang, meron na ba silang initial na ginagawa para matanggal yung mga guho dyan? Wala pa. Wala pang heavy equipment? Baka pwedeng tumulong MMDA at saka DPWH. Pero palagay ko pag medyo nag-settle na ng konti, ang gobyerno natin, hindi naman madamot ang gobyerno natin. Ayaw naman. Sa lahat pwede tayo magpadala ng tulong doon. Oo, ng tulong. Totoo lang po, ito po, seryoso po kami dito. Medyo pinapagaan lang namin. Ang problema lang dito, talaga mukhang there will be no let up. No? Wala akong pagpapabaya ang Israel dito. Talagang pupulbusin nila yan hanggang sa tuluyang mapuksayang Hamas na yan. Ang sinasabi naman ng Israel, hindi naman kami nag-umpisa nito. Kaya naman natatapusin namin. Finish. Sabi ni Prime Minister Netanyahu. So yun po. At ang alam natin, parang Melo, hindi pa natalo sa digmaan ng Israel, mga kapuso. Yung 6-day war na po, nakapaligid sa kanya. Hindi naman niya mga kasundo rin. Pagka sinimulan po nila, tinatapos po nila. Pero ang Palestinian government ay humihingi na po ng tulong sa mundo na ipahinto ang strike na ito ng Israel. Para makalabas din yung palang mga pamilya, yung mga Pilipino po doon na may pamilya na ron. Hindi nila maisasama yung kanilang mga asawa.
Bawal. Bawal. Hindi Yun po. sila pwedeng Pwede kunin ng yun. gobyerno po natin. Kung Oo. gusto ninyo magpalikas, kayo lang po. Pupunta Hindi po kayo kasama ang inyong pamilya. Hindi po. Ah, Ito, pare Joel, ito lang marami na po. Hindi lang Pilipinas po ang nakaabang dyan. Napakarami na po. Haba na listahan ito. Yung mga namatay ng mga foreigner. Nako. Saka yung mga na-abduct or missing dyan sa Hamas attack na yan. Karamihan daw, mga Amerikano, no? Ang Amerikano Foreign po, nationals. United States, sa huling tala po ay merong 27 patay at meron pa mga inabdak at saka mga missing. Ang Thailand, 24 ang patay. 16 ang hostage. Ang France, 15 patay. Marami nawawala. Ang Nepal, 10. Argentina, 7 patay. 15 missing. Ukraine, 7 patay. 9 ang missing. Russia, 4 ang patay. 6 ang missing. Ang United Kingdom, 4 ang patay. Yung Chile, 4 dead, 1 missing. my. Austria, 3 patay, 2 missing. Belarus, 3 patay, 1 missing. Canada, 3 patay, 4 ang missing. China, 3 patay, 2 missing. Pilipinas, 3 patay, 3 pang missing sa atin. Kaya lalong naging komplikado yung problema ng Hamas dahil marami yung nadamay. Ang mga nationalities. Brazil, 3 patay. Peru, 2 patay, 3 missing. Romania, 2 patay. Australia, 1 patay. Marami pang iba. Mahaba po listahan. Marami dyan, parang Melo, napatay dun sa music festival. Yo. Dahil At saka maraming nagpunta dun eh. Saka yung iba naman ang mga naglilingkod doon, di ba tinatalakay natin last week, yung mga nagpunta ron para magtrabaho, ay nadamay sila nung mag door to door yung Hamas. Yun nga. Oo. Hindi sa isa sila. Talagang walang pinaligtas pati mga bata. Natin yung development dito po sa Israel Hamas war mga kapuso dahil ang Gaza po halos mapulbos na po. Nasagasaan na po eh. Nasagasaan na po ang Gaza. Oo. At ang mga tao doon ay halos humihingi na po ng mga humanitarian evacuation. At grabe ang sitwasyon ngayon doon. Ang tawag niya Gaza ay meron pong 2 milyon na populasyon. Ayan. Mga 2 milyon po yan na nakatira dyan sa Gaza. Pero ito ang stronghold ng Hamas. Yan ang pinagkukutaan ng Hamas. Doon po sa kabila, West Bank ay nandun naman yung Palestinian Authority. Yan po, hindi rin nagkakasundo. Yung dalawang yan. Brutality of Hamas, his bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.